Praise the Lord. Hallelujah. Let us pray. Heavenly Father, we thank you once again, O Lord, for these chances and opportunity, O God, that you have given us, Father, to listen to your words. May you just bless your words, O Lord, that as we receive it, O God, Lord, it may strengthen us. It will protect us, O God. It will boost our faith, O Lord. And Lord, may it make us strong, O God, in our spiritual life. We thank you, Father. We thank you. All glory belongs to you. In Jesus' name we praise you. Amen. Hallelujah. May we all be seated. Praise God. Glory to God. Bagamat tayo man ay magkakalayo-layo, pero purihin ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon na Kanyang ibinibigay sa atin upang tayo ay magkaisa sa Kanyang banal na salita. And before I proceed, may I thank our Bishop and our Pastor Eileen for giving me this privilege to share the Word of God. And for being with everyone, kahit na magkakalayo tayo. Purihin ang Panginoon, tunay nga na napakabuti niya, sapagkat alam niya na may mga pagkakataon talaga na hindi natin magawa na magkakabuklod-buklod, magkita-kita physically na magpuri sa Kanya. But then, God has given man the wisdom and knowledge para gumawa ng mga instrument na kahit na magkakalayo tayo ay na we still able to strengthen one another through His words. Amen? Hallelujah. So, in view of what is happening in this whole world, nakikita po natin ang mga pangyayari sa ating paligid, araw-araw, minuminuto. There are many changes. Maraming mga pagbabago, maraming mga nagaganap na hindi natin kayang pigilan. Lahat kagaya na lang ng mga kalamidad, mga krimen here and there, all around. Minuminuto, may mga nababalitaan tayo, namatay si ganito, nawawala si ganito, nakidnap si ganito. Maraming mga pangyayari. And while the world is preparing, making exercise, maraming mga nag-exercise sa mga militaries, preparing for wars. And just yesterday, here in Taiwan, we heard those sirens, nagkaroon po ng military drill dito sa Taiwan. Why they are doing that? To prepare them, para ready sila kapag may mga distress, in times of distress, or yung mga wars na sinasabi dyan, in case ay naka-ready sila. Now, in this world, they are all preparing to fight for something that will not last. Bakit? Why it's not last? Mga kapatid, alam natin na wars, dito lang sa lupa, dito lang sa mundo nagaganap. But how about us Christians? Mga kapatid, we praise God because habang humihinga tayo ay Kanyang pinapaalalahanan. At ano po ang Kanyang pinapaalalahanan? Tayo po ay pinapaalalahanan ng Panginoon na bagamat hindi natin mapigilan ang mga ito, there is something in us. Tayo na mga Kristiyano, may mas mahalaga pa na dapat nating paghandaan.
At ano po ang dapat nating paghandaan na iyon? Sabi po dito sa 1 Timothy, no? 1 Timothy chapter 6 verse 12. Okay. 1 Timothy. Chapter 6. Chapter 6 verse 12. Sabi po niya dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 12. Ano po ang sabi niya dito? Sabi po niya is, sabi niya, fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life, to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Amen. Hallelujah. Dito naman po sa Tagalog, sabi niya, makipaglaban ka sa mabuting pagkikipaglaban ng pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, for the sake of those who first time to hear this verse, perhaps siguro nagtatanong tayo, bakit akala ko ba ang mga Kristiyano hindi nakikipaglaban? No? Hindi po, mga kapatid. Ang sinasabi, ang tinutukoy po ng Apostle Paul dito sa verse na ito, this is a battle spiritually between yung timbang, wag eksaktuhin. Which is, ano ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita? No? Kailangan po maging honest tayo. No? We must be trustworthy. Oh. Kung kung binigyan tayo ng Panginoon ng konting blessing, hindi pa natin ito maitaguyod ng naaayon sa kanyang salita, paano tayo bibigyan ng Panginoon ng malaking blessing? Okay? So, yun po yung mga ilan lang sa mga bagay na kailangan nating makipaglaban. Kaya kailangan po nating intindihin ang sinabi dito sa 1 Timothy na you need to fight the good fight of the faith. Ano po yung good fight of the faith? Our faith to God dito sa lahat ng mga sinabi niya. Kaya kailangan din po talaga na magbasa tayo ng kanyang mga salita. Why? Para may i-claim po tayo. Para ano ba ang pinapanampalatayahan natin? Ano ang paniniwalaan natin? Ano yung i-claim natin kung hindi po tayo nagbabasa at nakikinig? But then praise God, through our yung mga Bible studies na nagaganap around the globe, no, and mga prayer meetings, no, praise God, let us do our best, no, na bigyan ng oras na makapakinig. Of course, sa atin na mga nagtratrabaho or OFWs, sabi din po naman sabi kasi ng iba, ay sis, diba sabi din naman kasi sa Biblia, you have to obey your master here on earth. Yes, we need to obey our master here on earth. But if that master will cause you, will cause your soul, what will you choose? If your master will cause the loss of your soul, what will you choose? I also ask that myself. Paano naman pag nawalan kami ng trabaho? Mga kapatid, actually, lahat may remedyo. Bakit? Kung basahin po natin
magmula sa Old Testament hanggang sa New Testament, lahat ng mga inutusan ng Panginoon hindi nakaligtas sa lahat ng sakuna or mga bagay na pagpipilian. Pero ano ang ginawa ng Panginoon? Ang ginagawa ng Panginoon, He go before them. He protect them. He provide for them. He strengthen them. Am I right? Kahit nga sa mga digmaan dito sa Old Testament. Okay. Kailangan po natin, it's very inspiring. No? My favorite pocket book are the stories in the Old Testament. Nakaka-encourage po talaga kung basahin po natin kung paano ginabayan ng Panginoon ang mga mandirigma, no, nung unang panahon. And God is the same yesterday, today, and forever. Hindi po siya nagbabago. And if God is with us, then who can be against us? Okay. Who is bigger? The enemy or God who is with you? Sabi po dito sa John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. That fruit is not only souls. Hindi lang po souls ang fruit na sinasabi ng Panginoon, kundi maging sa ating pananampalataya, yung resulta ng ating pananampalataya, it will manifest, lalabas po iyan sa araw-araw nating gawain. Kapag sinabi po natin na Kristiyano tayo, the light of the Lord is with us. Amen. And that's what God wants us to fight for. Na sa araw-araw nating pamumuhay, sa araw-araw nating paglalakad, pakikibaka, maging sa relationship natin to one another. No. Alam niyo ba mga kapatid na kahit nga yung mga katabi natin kung minsan, there is also a battle there. May battles din doon. Yesterday, no, I have witnessed one. Dahil po yung nakaupo doon sa upuan ng isang MRT is I don't know kung galing sa trabaho. Talagang pawisan talaga. And yung katabi na yung tatabihan niya, dahil sa pawisan siya, gumaganon, tapos tumayo. No? Which is na parang napahiya yung umupo, hindi na lang niya tunuloy na umupo, and tumayo na lang at lumayo, pumunta doon sa may gilid ng pintuan. Okay. That is simple circumstances. Simple lang po iyan. Pero ang sabi po kasi ng salita ng Panginoon, no, sabi po niya, be compassionate. No? Kaya may compassion din po tayo, di ba? No? Be considerate. Alam natin kasi kung minsan, maliit lang na bagay iyan. Well, mga kapatid, God is reminding us right now, bakit kailangan nilang mag-drill? Bakit ang mga military kailangan talaga na palaging nag-e-exercise? Because, sabi po sa atin dito sa Luke 13:24, sabi po niya, make every effort to enter through the narrow door, because many, I tell you, will try to enter and will not be able to. Bakit? Sa maliit, sa malaki na kakulangan, hindi po tayo makakapasok. Because the door is too narrow. Kagaya na lang ng, yung 100. Okay. Ang liit po ng tingin natin doon sa 1 sentimo. Hindi po ba? Maliit lang ang 1 sentimo. Pero kapag wala yung 1 sentimo na iyan, mga kapatid, hindi po mabubuo ang 100. That is the same thing with our faith. Kung hindi po natin labanan even the very smallest thing na maghuhulog sa atin doon sa standard ng Panginoon, no, mga kapatid, talagang hindi po tayo makakapasok.
Kaya sabi po ng Apostle Paul sa atin, sabi po ng Panginoon sa atin sa kanyang mga salita, maging ang lahat ng mga apostles, si Jesucristo at ang Panginoon, palagi po tayong pinapaalalahanan through their words. Sabi po nila sa atin, fight the good fight of faith, mga anak. No. Because every day we are facing challenges. Next na ano pa yung mga bagay na kinakatako na magiging dahilan ng pagkikipaglaban natin sa kaaway? Fear. Araw-araw marami tayong mga kinakatakutan. Sometimes, even ourselves kinakatakutan natin. Natatakot tayo na, baka aayawan ako. There is one na isang very dangerous din, mga kapatid, when it comes to fear. The fear of, anong tawag dito? Yung aayawan tayo ng mga kaibigan natin, or aayawan tayo ng mga kamag-anak natin. No? There is one Christian, dahil sa kanyang takot na ma-reject siya ng kanyang magiging future-in-law. No? Dahil ayaw niya na ma-reject siya, dahil mahal na mahal niya ang magiging aasawahin sana niya. No? Ang kanyang aasawahin at magiging future in-laws, they are not Christian. And they are doing mahjong, and they are doing all those worldly activities. And because of her fear of rejection, ano ang nangyari? Ipinalit niya ang kanyang pananampalataya just to be accepted. See? Kaya sabi ko po kanina, ang pag-aaralan po natin ay yung mga talagang nangyayari araw-araw. Yeah, that is true. Dahil sa gusto mo lang na matanggap ka, nakikiayon ka, dahil takot ka sa rejection. Takot tayo na ma-reject. Which is, ano po ang sabi ng Panginoon sa atin dito sa Matthew 10:28. Matthew 10:28, basahin po natin. Okay, sabi po niya dito, do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the one who can destroy both soul, body, in hell. Ang sabi po sa atin ng Panginoon, huwag kang matakot doon sa papatay lang sa iyong physical na katawan, no? Bakit? Dahil anyway, lahat din naman tayo di ba? Darating din naman ang araw talaga mawawala tayo, di ba? Sino ba ang mortal dito? Wala po tayo, hindi po tayo immortal ba ang tawag doon? Hindi po tayo immortal. Lahat po tayo may hangganan ang buhay. Pero, kaya sabi ng Panginoon, huwag mong katakutan kung ang ipinaglalaban natin ay ang will ng Panginoon, no? Ay ang kautusan ng Panginoon, ang kanyang alituntunin, ang kanyang salita. Kung ang ating ipinaglalaban ay iyon, okay, huwag kang matakot na ikaw ay i-reject. Huwag kang matakot na ikaw ay layuan. Huwag tayong matakot na tayo ay kung anuman ang gawin sa atin. Why? Because this life in this world anyway are just but temporary. It's just but temporary, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, ang katakutan natin ay ang Panginoon na siyang magre-reject sa atin dahil ang kaluluwa natin na ire-reject niya, iyan ang mabubuhay ng walang hanggan. And I do believe that all of us right now here, ayaw nating mabuhay ng nagdurusa sa impyerno. Kaya sabi ng Apostle Paul dito sa salita ng Panginoon, sabi po niya sa atin, fight the good fight of the faith. Amen? And
some are doubt, and yung mga human reasons, yung mga adangan yung panagduwa-duwa, yung nagdadalawang isip. No. Kung minsan nagdadalawang isip po tayo, no? Ano kaya? Siguro naman maintindihan ni Lord. Wag ko muna ibigay yung tithes ko ngayong buwan. Of course, yung kaaway nakabantay. No? Of course, yung kaaway nakabantay. Oo, sige, wag muna. The following month, hala, mas lumaki ngayon ang pangangailangan. Hala, maintindihan naman siguro ng Lord. Sabi na naman ng kaaway, oo, okay lang yan. Anong sabi ng Panginoon? Do not worry. Dahil kung ang mga ibon hindi marunong magtanim, sila hindi nagugutom. No. Lahat ng mga animales, hindi naman sila marunong magkarpintero, humawak ng pako, humawak ng, anong tawag nito, martilyo para gumawa ng bahay. Pero kapag umulan at uminit, hindi naman sila napapabayaan. Amen? Oh. Kung yung mga baboy nga ginawa tayo ng Panginoon, o binigyan tayo ng knowledge na alagaan yung mga baboy. Ay, how much more to us? Diba? How much more to us? Yun po ang sabi ng Panginoon. Sabi din po ng Panginoon sa kanyang salita, kung ang isang hindi Kristiyano at masamang magulang, alam niya na magbigay ng magagandang bagay sa kanyang anak, how much more how much more ang Panginoon? How much more ang Panginoon na lumikha sa atin? Okay? How much more ang Panginoon na lumikha sa atin? Kaya, yun po sana ang alalahanin natin. Yun po sana ang alalahanin natin, mga kapatid. Dahil sa panahon ngayon, mga kapatid, maraming, sabi nga, palagi ko pong pinapaalala na sa lahat po ng pangyayari sa ating buhay. Kaya, ano po ang sabi ng Panginoon sa ating mga kapatid? Sabi po niya dito, tingnan nga po natin sa Psalm 31 verse 23. Psalm 31 verse 23. Sabi po niya, love the Lord, all His saints. The Lord preserves the faithful, but the proud He pays back in full. Amen. Hallelujah. So ano po ang kakatakutan natin? The Lord preserves the faithful. Prini-preserve po niya ang lahat ng mga tapat na naglilingkod sa Kanya. Hindi po siya tumitingin sa kung ano ang status natin sa buhay. Kung tayo man ay lahat na ng degree ay natapos, kung tayo ba ay matangkad or pandak, kung ang suot ba natin is mahal or mura, hindi po iyon ang tinitingnan ng Panginoon sa atin. Ang tinitingnan po niya is how we obey Him. Ang puso po natin. What is our motive? Our heart, yung laman ng puso po natin. Okay. Kung minsan naman po kasi talaga, yung mga inaalala natin, actually, kasalanan din po naman natin. Palaging pinapaalala sa atin ng Panginoon, be content of what you have. Huwag tayong maging worldly. Lahat, dinidesire na lang natin. Binigyan na nga tayo ng Panginoon ng Samsung para may gamitin tayo sa pagba-Bible study. Dahil lang sa sinabi na, ang uso ngayon ay Apple. Gusto na rin natin magkaroon ng Apple kahit okay naman yung Samsung na ginagamit natin.
Nagkaroon yung kapitbahay natin ng ref na, anong tawag natin? Hindi Samsung ang Okay, nagkaroon yung kapitbahay natin ng frigidaire. Refrigerator. Hindi, merong ref na ang pangalan is frigidaire. Oo. Brand, maganda yun? Oo. Maganda daw po yun, maganda po yun. Eh kahit may Panasonic na tayong refrigerator, dahil yung kapitbahay kasi natin nagkaroon ng gano'n na frigidaire, ito daw maganda ito, sikat. Gusto na rin nating mangutang. No? O kaya, gusto nating magbenta ng, ano ba yung mga ibebenta? Worse kung magbenta ka ng hindi ka naman na siguro magbebenta ng lupa para lang sa ref. No. Pero magbebenta ng kung ano-ano o kaya pagdadamutan mo ang isang nangangailangan para lang doon. No? Kahit na nakikita mo na kailangan ng kapatid mo or ng kaibigan mo or ng tulong mo, ay hindi kasi ito nakalaan para sa ref. Kasi yung kapitbahay ko kasi may ganon, kailangan meron din ako. Bahala ka dyan. Yun yung mga bagay, mga kapatid na araw-araw, mga simple, akala natin, simple lang. Pero mga kapatid, let us always remember, the enemy is always ready. No? The enemy is always ready to snatch us from the Lord. He is always roaring around us. At kung hindi po natin gwardyahan ang ating pananampalataya sa Panginoon, mga kapatid, in a twinkle of an eye ay mararapture tayo, ay hindi na. In a twinkling of an eye, mawawala tayo. If we do not stand on our faith, if we do not fight on our faith, surely we will be lost. Amen? Okay. Sabi po dito, last but not the least, mga kapatid, sabi po dito sa Revelation chapter 2 verse 10, okay. Project po natin para makita. Sabi po niya, do not be afraid of what you are about to suffer. Wag daw po tayong matakot kung ano yung sa mga bagay na paghihirapan natin dito sa mundo. Okay. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful even to the point of death. Let us be faithful even to the point of death, mga kapatid. And I will give you the crown of life. Are we faithful? Amen. Amen. Hallelujah. Let us remind one another. Sabi po ng Panginoon dito, be faithful even to the point of death. Bakit? Dahil alam po niya na ang mundo ay pasama ng pasama. Pasama ng pasama, mga kapatid. At doon sa mga binasa natin kanina, huwag tayong matakot sa mga bagay na ang masasaktan lang is yung temporary lang na buhay natin dito sa mundo. Ang katakutan natin ay yung magwawala sa atin ng ating buhay na walang hanggan. Kaya sabi ng Panginoon, be faithful even to the point of death. How are we going to be faithful even to the point of death? Last but not the least, let us wear the full armor of God. Amen? Amen. Let us wear the full armor of God. If I'm not mistaken, doon po sa Ephesians iyon. Ephesians 6, chapter 6, verse 10 to 18 ba? Ephesians chapter 6,
verse 10 to 18. Finally, okay, be strong in the Lord and in His mighty power. Okay. Finally, sabi po dito sa Ephesians, let us be strong in the Lord and in His mighty power. Okay. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. We must put on the full armor of God. Amen? Amen. Put on the full armor. Okay. Sabi po niya, for our struggle is not against flesh and blood, but against rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Okay. Yun lang po mga kapatid. Therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand. Next po. Stand firm then with the belt of truth. Ano po yung mga armor of God? Okay, that is the belt of truth buckled around your waist, and with the breastplate of righteousness in place. Stand firm then with the belt of truth buckled around your waist, sabi ng Panginoon, with the breastplate of righteousness in place. Okay. Be righteous. Let us be righteous in everything we do. Ano po ang righteous? Kung gusto po nalaga nating maintindihan kung ano yung mga bagay-bagay, kailangan po nating saliksikin ang salita ng Panginoon. Let us ask the wisdom and knowledge that come from Him to interpret to us ang gusto niyang sabihin or ipagawa sa atin. Because wala po tayong kakayanan, mga kapatid. Wala po tayong kakayanan. Kung halimbawa lang sana, ang kaaway natin is nakikita na halimbawa is itong bulaklak na ito na nakikita, pwede po nating lagas-lagasin. Pero ang kaaway po natin, mga kapatid, ay hindi nakikita. And ang magiging armor lang natin or ang magiging the best lang po talaga na sandata natin ay ang power na nanggagaling sa Panginoon. God is Spirit, at ang linalaban, kung ang kalaban ay Espiritu, only God who is Spirit can help us to conquer that spiritual those devil. Okay? Isipin po natin. Sabi ko po kanina, before we pray, sabi ko po kanina na ang kaaway, ang pinupurtirya, unang-una, isip, puso. No. Puso at isip. Bakit? Yan po yung dalawang force na magpapagalaw sa ating katawan. Okay. So we need to guard. No, we need to guard our faith sa pamamagitan ng pagbabasa, pakikinig, and have a deeper relationship with God. Amen. And praise God. Palagi po tayong, kaya pala, sabi ni Apostle Paul, sa Apostle Paul ba nagsabi, sabi niya, do not forget meeting, no? Yung mag-fellowship, pumunta sa church, umattend ng Bible study. Why? Dahil, no, birds of the same feather flock together. Kapag ang mga kasama natin ay kapwa natin Kristiyano, kapwa natin nananampalataya, nagpapalakasan tayo. Oh, yung hindi alam ng isa, sinishare dun sa isa, nagpapalakasan. And only, halimbawa, yung, alam nyo ba na, ang isang, halimbawa, no? Okay, ako Pilipino, yung isa Amerikano. Mas magkaintindihan tayong kapwa Pilipino, yung lalong-lalo na kung magkapareho ang kultura na pinagmulan, magkapareho ang
kinalakihan kaysa doon sa Amerikano, hindi ba? Mas madaling maintindihan. Yung Amerikano, pag-aaralan pa niya kung ano yung kultura natin, anong kinalakihan natin. Dahil iba ang kinalakihan niya. Kaya kung kapwa natin Kristiyano ang kasama natin, magkakaintindihan tayo. Supposed to be. Amen? Amen. Hallelujah. And so, doon lang po nagtatapos ang ating pinag-aralan ngayong umaga. Let us take note this Revelation chapter 2 verse 10, and let us always remind ourselves to fight the good fight of the faith. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, O God, for reminding us once again, O Lord, for what is essential, O God. Yung pinaka-importante sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. And Lord, we acknowledge, O God, na kami po ay walang kakayahan kung wala ka sa amin. Kung kaya't manatili ka nawa sa aming buhay, Panginoon. Hangad namin, O Lord God, dalangin namin, Panginoon, kami ay palagi mong palakasin, O Lord God. Palakasin mo kami at patatagin mo ang aming pananampalataya as we come to you, O Lord God. As we take shield unto you, Father. Lord, may you just protect us. Strengthen us, O God, so we may live, O Lord, according to your will. We thank you, Father. All glory belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Sis Bonnie, for sharing the Word of God. Kami po ay nabusog at nabless sa iyong ibinahagi. Nabusog po ba kayo, mga kapatid? Amen. Ngayon po, pupunta po tayo sa ating pagbibigay. At ang sabi nga po niya sa Acts chapter 20, verse 35, "Ginawa ko ito upang ipakita sa inyo na sa ganitong pagsusumikap ay matutulungan natin ang mga dukha. Lagi nating alalahanin ang sinabi ng Panginoong Jesus, na mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap." At yun nga po na alam po natin na ang kaakibat ng giving is prosperity. Na kapag tayo po ang nagbibigay, ang Diyos po ang nagpro-prosper ng ating buhay. Siya po ang magbabalik sa atin ng siksik, liglig at nag-uumapaw na pagpapala. Amen po ba? Amen. Tayo po ay manalangin. Yes, Lord, Heavenly Father, thank you, God, sa gabing ito, Panginoon, na kami po ay nakapunta, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan, Panginoon, Lord God. Lord, kami po ay naniniwala, Panginoon, na sa aming pagbibigay na ito ay ikaw po ang magbabalik po ng siksik, liglig at nag-uumapaw na pagpapala sa amin at sa aming pamilya, Panginoon. I-bless mo po, Panginoon, ang mga giving namin na ito, Panginoon, at ikaw po, Panginoon, ang magbigay po ng patuloy na kalakasan, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon, at ikaw po, Panginoon, ang mag-bless rin po sa aming mga trabaho, sa aming mga employer, Panginoon, na siya po ang pinagkukuhanan namin, Panginoon, ng aming mga blessing na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Maraming salamat po, Panginoon, sa walang humpay na proteksyon, kagalingan, Panginoon. Thank you, God, for the gift of life, Panginoon. Thank you for saving us, Panginoon, from our sin, Panginoon. We give you all the highest glory and adoration in Jesus' name. Amen. Faith we see in the hand of God, and the light of creation's grand design, in the lives of those who prove His faithfulness, we walk
by faith this mountain shall be moved. And the power of the gospel shall prevail. For we know in Christ all things are possible. For all who call upon His name, we will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our soul's reward, till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our soul's reward, till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight. We'll walk by faith and not by sight. We'll walk by faith and not by sight. Amen. Hallelujah. So, let us pray and we thank God. Lord, we thank you, Father, for these chances, O Lord God, na binibigay mo sa amin, sa aming paghiwa-hiwalay, O Lord, after this service. Panginoon, dalangin namin na manatiling kanawa sa bawat isa. Sa bawat hakbang ng aming buhay, Panginoon, patnubayan mo punawa kami, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, na pakaingatan mo po kami sa gawain ng kaaway. And we thank you, Father, for your Holy Spirit, O God, na siyang palaging nagpapalakas sa amin. Lord, as we give to you, O Lord, our life, Lord, may this strengthen us. We thank you, Father. May your light shine on our life, O God. We thank you, Lord. All glory belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen.